dinifrost ko na kaninang mga 3 o'clock. So, ngayon medyo ano-ano na siya. Malambot na siya. So, pakukuluan ko yan. Magsisinigang tayo ngayon. So, dahil magsisinigang tayo ngayon, kailangan natin ng pansahog na gulay. So, tara sa ating garden. Oh, pansahog ka mo sa sinigang. Oh, may sili na tayo. Gulay ka mo sa pansahog sa sinigang. Diba? Dito meron pa. Pakita ko. Ayan, oh. Yung iba nakasayad na nga sa lupa. Oh, may kangkong pa tayo. Chinese kangkong yan. Oh, ang dami niyan. Oh. Kaya hindi problema. Basta magtanim lang. Oh, ito pa, oh. Nakasayad din sa lupa. Ito pa. Ito, pitasin na talaga to. Malaki-laki na yan. Sa pangsigang, hindi naman kailangan madami yung yung talong. 2, 3, okay na. Kumpletohin na natin ang pansahog natin. O, di pa, may okra na. Ito pa. Ayan. Ito pa, oh. 4 na okra. 5 okra. Sapat na yung pansahog, diba? Oh, ayun pa, 2. 2. Kompleto na yung ating sinigang. Dito lang sa ating garden. Para may sariling palengke, Basta masipag kang magtanim sa akin. Mainit yan. Maaga ka magising para makapagdilig ka, makapagdamo-damo ka. Mo sila, ititrim-trim yung mga tuyong dahon, ganyan. Tapos, pag mainit na, 9 o'clock, tama na muna. Pag hapon na, katulad ganito, hapon na, wala na yung araw, diba? O, hindi ka na maiinitan. Hindi na sayang yung sunscreen. Diba? Abe ko. Tara, abe. Mag-harvest na tayo. Baka ma-harvest pa ng iba. Nauna ko nang napitas yung mga okra. Ito, at kasalukuyan, pinipitas ko yung mga talong. Ito naman si Mingming. Sabi nila, itong pusa daw, kapag tricolor ang kulay, swerte daw. Wow! So, swerte nga ako. Bakit ka mo? Ito, at may ina-harvest na akong mga gulay, diba? Swerte nga si Mingming. Kada mag-garden ako, hindi pwedeng hindi talaga siya nakasunod sa akin. Lagi siyang nakabuntot. Eto, at nagpipitas na rin ako ng Chinese kangkong. Alam nyo mga abe, ang Chinese kangkong hindi mahirap palagaan. Kapag tinanim mo yung buto niya, maghintay ka lang na lumaki siya. Kapag pwede nang pitasin, guntingin mo lang, pero wag mong bubunutin hanggang sa ugat. Bilang ka lang 2 araw, may panibago na naman siyang tangkay. Kaya gustong gusto ko itong Chinese kangkong. Ito yung napitas nating Chinese kangkong. Pag binili mo to, 20 pesos. Plus, etong okra. Oh, ilan to? 2, 4, 6, 7. Oh, 20 pesos din. Nagpitas lang ako ng 2 talong. Yan. Masarap kasi itong talong sa prituhin Tsaka yung torta. Kaya sa sinigang, lang. Limit lang. 2 lang. Mas masarap ang maraming kangkong sa sinigang. Another, tipid na naman tayo, diba? Noong last 2 days, pinapitas ko na nga itong papaya kasi meron na akong nakitang yellow part sa kanyang balat. So, pinakuha ko na. Pagkakuha naman, binalutan ko kagad ng basahan para makulob at madaling mahinog. So, pagkatingin ko nga, after 2 days naman, nakita ko, puro na siya yellow. Pwede na siyang kainin. Napakasarap ng may tanim na papaya.
Kasi marami kang pwedeng gawin dito. Kapag hindi pa siya hinog, green pa siya, pwede mo siyang gawing atsara o appetizer. Isa yon, di ba, abe? Pwede ring gawing okoy. Ang sarap no, abe ko. Tapos isasawsaw mo sa maanghang na suka. Sarap, nakakapaglaway tuloy. Pwede mo rin siyang gulay, pansahog sa tinola. Kanya mananita, be, tinolang manok, ne? Siyempre, kapag nagkakaedad ka na at mahina na ang iyong panunaw, eto ang pinakamaganda, ang hinog na papaya. Panigurado, magpupupo ka. Ang sarap kaya niyan, nakakaingganyong kainin, oh. Ang ganda ng kulay. Ang tamis po niyan, lalo na hinog sa puno. Kanya mana, be? Libre na naman ang pan-dessert ko, abe ko. Kinabukasan naman, mga abe ko, dahil pinutol namin yung mga sanga ng langka namin na nakaaabala doon sa may daanan. Eto at pinagputol-putol ko na yung mga sanga para naman mapakinabangan magamit namin panggatong. Para tuloy-tuloy maiayos ko na doon sa talaksan. Minsan kasi kapag nakabili ako ng karne, lalo na palambutin at matagal ipalambot, gumagamit talaga ako sa kahoy para naman makatipid sa gas, di ba? Kapag nagkakatay din kami ng manok, dito rin ako nagpapakulo ng tubig dito sa kahoy. Kahoy ang ginagamit ko, hindi yung gaas. Kapag din nakabili din ako ng mais, ginagamitan ko din dito sa sa panggatong sa kahoy. Heto, dahil hapon na naman, kakain na naman ng dinner, nagpitas ako ng gulay, ng sitaw, okra, alugbati, at saka talong. Ipansasahog ko dun sa karneng baboy. Pinapakuluan ko na nga yung karne para lumambot na. Habang inihimay-himay ko itong mga napitas kong mga gulay. Abe ko, nakatipid na naman ako sa mga na-harvest kong gulay, di ba? Kung bibilin ko ito, aba may halaga din to pag nabili ko ito sa palengke, di ba?
Ito yung karning ipansasahog ko doon sa gulay na bagong pitas natin sa ating garden. Dahil pinalabas ko sa sarili niyang mantika, diyan na rin ako naggisa ng sibuyas at bawang. O diba, hindi na ako gumamit ng mantika. Dahil tapos na yung assignment ni Simon, tinulungan niya ako. Siya yung naghugas ng mga pinaggamitan ko doon sa may lababo. O diba, may katulong na ako sa kusina. Nilagyan ko ng pampalasa yung niluluto ko, oyster sauce. Yan lang ang nilagay ko, masarap na. Wow! Very healthy ang ating dinner ngayon. Meron siyang vegetables na bagong harvest mula sa ating garden. Meron pa siyang meat, yung ating karning baboy. O diba? Mag-iinarte ka pa ba sa ganitong menu? Diba? Kanya manabe! A few moments later. Ayan, luto na. Ang sarap. Thank you for watching. See you on the next one. Like and subscribe. Bye!